Bal Santos, ano na? Ito mga tropa kids pasintabi sa inyo Kasi personalan na tong sa amin ni Bal Santos eh. Kayo, bahala kayo. Diyan lang kayo sa community natin. Ako dito ako. May pangako naman kayong support nyo ako. Support lang kayo sa akin. At naipaliwanag ko naman sa inyo ang dahilan ko, bakit ginawa to. Ba't ako lumabas sa community natin. At ito, personal lang na laban namin to ni Bal Santos Matubang, si Boy Sabit, si Bahagang Buntot. Ano, Bal Santos? Babahag ba buntot mo? Ano? Puro yabang ka lang pala eh. Ano? Ayaw mong humarap sa akin? Ayaw mong makipag-rebat sa akin? Dahil sabi ng mga trolls mo, ng mga followers mo, hindi mo raw ako papatulan, hindi mo raw ako papansinin. Pero bakit binanata mo ako sa Facebook? At ni-rest in peace mo ako? Akala mo papatawad kita sa ginawa mo? Ha? Anak ka ng tatay mo. Binigyan mo ako ng dahilan para hindi kita tantanan. Araw-araw ikaw ang topic ko. Tapos sa'yo, anak mo naman. Kala nyo O kahit araw-araw ikaw. No problem. Hanggat hindi tayo nagkakaharap sa diet. Hanggat hindi mo ako dinidemanda. Hindi kita tatantanan. Hanggang sa tuluyan mo ako i-demanda. Sir Joel, ano bang bigyan mo naman ako ng tip. Ano bang grounds para maidemanda ako tong hinayupak na to? Para magkita kami. Akala kasi to, tatakot ako sa demanda niya. Tatakot ako sa demanda mo? Siguruhin mo na yung demanda mo na makukulong ako mga 12 years Ayoko ng mga 6 months lang. Na hindi ako magbumulta. Papakulong talaga ako. Para boring na rin man yung mag-ina ko naman, stable naman dito na. Magpe-pension na yan. At gagawa ng sariling kapalaran yan. May bahay na yan. May ilaw, may kuryente, may ilaw, may tubig. At may nakikigib pa sa amin. Ilang kapitbahay ko ba? 3. Dati 4 yan. Yung isa nireject ko kasi ayaw umakit sa kanya ng tubig. Kasi masyadong mataas yung pwesto niya. Hindi makaakyat yung tubig. At lahat yan, 4 na rin yan. Lahat yan gusto makikabit din sa amin ng kuryente. Lahat sila walang kuryenteng sarili. Napapalibutan ako 1, 2, 3, 4. 4 na bahay nakapalibot sa akin. Puro walang sariling linya ng tubig. At puro wala rin sariling linya ng ilaw. Wala silang Meralco. Nakikabit lang sila ng kuryente kung saan. Yung isa nagsosolar. At yan ay gustong makikabit sa amin ng kuryente. Hindi ko lang pinapayagan yung kuryente. Kasi may mga makina nga ako. Tapos may mga gamit din kami sa bahay. Pang residensya lang naman yung kuryente ko dito. Ayoko magpakabit. Dati nagpakabit ako nung matagal na panahon na. Nagpuputo ka ng fuse pa dati gamit ko. Mga pumuputok kaya hindi na ako nagpapakabit ng kuryente. Kaya ang pamilya ko stable na. Kaya wag mo akong tatakotin, Bal Santos. Pag dinimanda mo ako, siguruhin mo na makukulong ako. Dahil at gusto ko life sentence Ayoko na 6 months lang. Para retire na ako. Hindi na ako mananahi. Paalam mo na lang ako doon sa kulungan. Akala mo takot ako makulong? Oy, kung mahal mo buhay mo, manahimik ka. At ibigay mo yung gamit ni Reyna namin. Oy, Rab Matubang. Yung ATM daw nasa iyo. Mag-aaral na si Reyna next month yata. Para sa pag-aaral ni Reyna yon, ibalik mo na yung ATM. At pag hindi mo ibinalik, merong isang tao madadamay na naman dyan.
Dinamay ko na nga yan dati pero tahimik kayo eh. Nasa kanya raw yung ATM dati nagkaroon ng issue. Binigay sa'yo. At uungkatin ko yan. Kala nyo tatantanan ko kayo? Kala nyo lang yun. At pinipigil nga ako ng mga kasamahan ko eh. May mga kasamahan akong pumipigil sa akin na okay naman to, tahimik na si Reyna. Ayahin na si Reyna. Hindi. May hahabulin pa kami. Kahit tahimik na kami, kahit tahimik na si Reyna, darating ang panahon, alam ko, guguluhin nyo na naman yan. Pagka nabayo ng mga tao nyo. Kasi hindi nyo kontrolado tao nyo eh. Darating ang panahon na pagka nagkaroon na naman ng event yan si Reyna, kasi mag-18 yan. Tapos ngayon, mag-aaral yan. At sigurado masisilip ng mga tao mo yan. At kayang barendahan ng mga tao mo. Siyempre hindi, lalo na pagka si Reyna baka makalipad pa ng Europe yan. US. Sabi ko baka lang ha. Malay mo. Tapos titirahin nyo na naman yan. Alam kong hindi nyo tatantanan si Reyna. Ganyan kayo maglaro. Yung si racial community nga si Dodong. Si Dodong Royal nanahimik dun eh. Nag-over the back yung dalawang kasama nyo eh. Dalawang tao nyo, hindi nyo napigilan. Si Sangkay tsaka si Bopil. Binanata si Ruel at Malalag. Na wala namang sinabing masama. Wala namang patama kahit kanino. Minasama. Binanata. Ang daming basher ngayon. Kay Sangkay, lahat ng nanood kay Sangkay, puro basher. Lahat ng comment, puro may pambabas kay Ruel at Malalag. Nakita ko kaya, nabasa ko kaya comment. 261 na comment. Puro si Ruel ang binabas. Nabasa ko kaya yon. Kaya na habang nagbe-break tayo ko. Kayo ha? Matubang ha? Yung mga tao nyo, rendahan nyo yan. Kaya hindi ko rin kayo tatantara. Kaya mga tropa kids, huwag nyo akong sawayin. Hindi ko tatanang-tanang to mag-aman to. Kayo kasi hindi nyo naranasang ma-rest in peace nitong si hinayupak na Balsantos na to eh. Kaya babalawrahin ko na babalawrahin to. Hindi ko to tatantanan. Nasabi ko sa inyo. Ikaw ba naman i-rest in peace? Laking katarantaduhan nun. Paano ko makita ng mga kamag-anak ko yon? Sikat kaya ako sa lahi namin. Binago pa pangalan ko, ginawa pang buboy ha. Hoy, kung mabalta ng mga kamag-anak ko yan, buti walang hilig sa Facebook mga kamag-anak ko. Paano kung may isang makapag-tip niyan? Di babahayin ako ng abuli dito? Anak ka ng tatay mo? Kaya ikaw, hindi kita tatantanan. Mike Enriquez lang? Hindi ako Mike Enriquez. Pero hindi kita tatantanan, hinayupa ka. Ang dumi mo maglarong hayop ka. Pupunta-punta ka social media, iyakin ka naman. Si Boy demanda ka. Subukan mong idemanda ako. Sige. At pagkikita tayo. Kahit saan korte mo gusto. Pupunta ako dyan. Patawag mo ako. Padala nyo ako ng kung ano-anong mga subway na yan. Pupuntahan ko yan. Sabi nga ng kapatid ko, takot ka punta sa mga ganyan-ganyan. Maganda nga yan, para pasyal eh. Lapit-lapit ang diet. Sakay lang ako ng bus. Tulog lang ako pagising ko. Diet na. Baka magantay sa korte. Kaya galingan mo. Demanda ka. Yabang-yabang mo. Hinayo pa ka. Kala mo hindi ko haharapin yan? Palibasa, iyakin ka. Maiba tayo ng issue. Medyo susundutin kita ng konti. Yung pinatayo mong 3 million. Katakot-takot na bahay na 3 million. Mukha raw munisipyo. Bandera lang ng Pilipinas ang kulang. At yan, dami-dami raw tao lagi doon, Tapos pinatatayo ng ano yun? Ano yung pinatatayo? Ano nga mga Si Ibay nag-comment sa akin. Hindi naman daw tindahan yung tinatayo eh. Kadiwa daw yun eh.
Kadiwa ng munisipyo, di ba yung bahay mukhang munisipyo? O, nagtayo ng kadiwa. Ah. Tapos ano ngayon, natigil ang bakod. At ito naman Dr. Love na to. Isa ka pa Dr. Love. O, tumirada ka kung titirada ka. Kala mo ha. Yabang mo rin ha. Si Boy Halakhak. O, nadamay ka rito. Anak ka ng tatay mo, isa ka pang ingat kalahati. Manang-mana ka talaga sa amo mo. Patayo kayo ng bahay, ay yabang-yabang nyo. Kine-credit nyo sa Kalingap. Kalingap kayo ng Kalingap. Pakialam kayo ng pakialam. Sponsor ang gumagastos dyan. Ano nangyari? Sa pakikialam nyo. Alam mo kasi, ganito yan eh. Balsatos, makinig ka. Rab Matubang ha. Nakita ko sa vlog nyo eh. Ano? Kalingap Rab, nadismaya. Bakit ka nadismaya? Kasi nilagyan ng tindahan ng hindi pinaalam sa inyo. Ha? Bakit? Magkano ba ginastos mo dyan sa bahay na yan? Ha? At magkano ang kinita mo? Baka mas malaki pang kinita mo kaysa sa ginastos mo. Gastos ng sponsor yan. At tapos, ganito. Bakit ayaw niyong patahimikin si Beyonce? Bahay na niya yun eh. Binigay niyo na yan eh. At ginastos ng sponsor yan eh. Pabahay niyo sa kanya bilang tulong niyo eh. At kumita naman kayong pare-pareho dyan eh. Ang dami kayong kumita dyan. Si Dr. Love, yumaman na nga eh. Oh, ngayon, ganitong gusto kong iparating sa inyo. Naibigay nyo na, na-turn over nyo na. Ang mga sponsor gustong patayuan ng negosyo si Beyonce, nagpagawa ng tindahan. Ano ginawa nyo? Sinansalan nyo. Pinatigil nyo. Binatikos nyo. At anong sabi nyo? Sinisira ang ganda ng bahay. Eh kung tutusin, ano pa ba pakialam nyo? Eh na-turn over nyo na. Kanila na yon. Ibig nyo sabihin, hindi pala kanila yon. Kasi pinakikialaman nyo pa. Pati yung pagtatayo ng tindahan, pinakikialaman nyo. At hindi naman kayo nagpapatayo. Sponsor naman ang nagpagawa. O, lumalabas lang na gusto nyong kontrolin ang kilos ng pamilya. Gusto nyo ang buhay nila, kayo na ang masusunod. Dahil tinulungan nyo. Bakit? Hindi ba kayo kumita dyan? Is Dr. Love nga, yumaman no? At tapos ikaw naman Dr. Love. Balik tayo sa yung isa ka pang boyabang. Magkano ba kinita mo? Sa vlog mo dyan. At sa beneficiary mo, magkano kinita mo? Bakit nung umatras ang sponsor ng bakod, nananawagan kayo ng panibagong sponsor na mag-sponsor sa bakod? Bakit? Hindi mo ba kayang bumili ng pambakod niyan? Hindi mo kayang gastusan sa laki ng kinita mo? Di ba beneficiary mo yan? At charity vlogger ka? Bakit iaasa mo sa sponsor ngayon yung bakod? Anak ka ng tatay mo? Yabang mo, doklat. Hoy, charity vlogger? Saan mapupunta yung kinikita mo sa pagbablog? Di ba ang charity vlogger, ibig sabihin yung kikitain mo sa charity, sa vlogger, sa pagbablog mo, dapat 30% o 50% yan gagastusin mo sa beneficiary mo? Di ba ganun dapat patakaran dyan? Yung kikitain mo sa pagbablog, yun ang pancha-charity mo. 30% o 40% ng kita mo sa pagbablog, dapat ibibigay mo dun sa beneficiary mo dahil ginagamos ng subject, siya ang pinagkakakitaan mo. Ibig sabihin, yung kinita mo sa pagbablog mo, solong-solong mapupunta sa'yo. At pagkatapos, yung gastusin sa beneficiary mo, iaasa mo sa sponsor. Anak ka ng tatay mo. Oy, ganyan pala kayo maglaro. Mga inayo pa kayo dyan sa community nyo. Ha? Kaya pala nagsisiyaman kayo dyan. Iaasa mo sa sponsor mo, tapos yung kinita mo, hindi mo babawasan. Naku po, oras na naman. Bye-bye.